Yo, check, kamusta mga idol? Abutan, sagot. It's good, okay na. You do the intro na, okay. Yo, guys, check. Let's go, mga idol. Mag-update tayo ngayong hapon ng Sunday, mga lords, no? At matindi mga news natin ngayon. Ako, hindi ko alam kung good news. Maraming good news. Maraming matutuwa siguro dito. Lalo na pagkalaban nila to. No? Si Netanyahu. Pero yung iba naman, nakampi ni Netanyahu, hindi natin alam kung matutuwa. Okay? So, matindi yung mga news natin ngayon, mga idol. Let's go. Bago ang lahat, like and subscribe, mga lods. So, importante yung like, mga lods, no? Sana i-like nyo yung video natin. Pag-click nyo pala ng video. At yun, subscribe na kayo sa channel natin. Okay, let's go. Ito muna tayo, mga lodi. Alam nyo ba, na hindi pa nangyari o bihira nangyari, na hindi si Netanyahu yung nagsalita, no? Sabi dito, Israel's Defense Minister Israel Katz led today's Israel security briefing without Netanyahu. Never before had it happened. So hindi pa nangyayari na hindi si Netanyahu yung nagbi-briefing, no? Security briefing. So ngayon bakit sila yung wala siya, 'di ba? So sabi dito, Netanyahu is in hell with his father, the devil. Ayan, mga lods, no? You can pop the champagne and toast. So ito yung gusto ng mga masawi na si Netanyahu. Bago lang to, mga lods, kaninang umaga lang pala to, mga lodi. So, hindi pa nako-confirm, no? Kung kasi ang huling public appearance ni Netanyahu is 3 days ago. Syempre bakbakan 'di ba? So may issue pa na sabi na namatay din daw yung kapatid niya. So hindi natin alam kung totoo, hindi pa nagpapakita si Netanyahu. Tapos may mga lumalabas na ganitong picture. Sabi dito, artificial intelligence has confirmed that this picture of Netanyahu is real. Ayan, nakalagay dyan, no? Netanyahu was absent from the latest Israeli War Council on Iran. Is this still a rumor or facts? So ayan na. Mga lods, so marami na naging issue. Kaya lang kasi pag tinanong mo kasi si Grok tungkol dito, ang sasabihin ni Grok is buhay pa si Netanyahu kasi nga nagkaroon siya ng public appearance 3 days ago. Ayun yung sinasabi ni Grok, no? Pero ito na nga, may mga lumalabas na ganito. Tapos ito pa, no? Sabi dito, unconfirmed new image that it is the inert body of the genocidal and war criminal Netanyahu. Ayan ha. Ang daming galit kay Netanyahu, mga lodi. Si Trump lang yung tropa niya eh. Pero halos yung ibang mga allied ni Trump, galit din dito, mga lods. Yun. Halos yung sinasabi lahat. Meron talaga. Okay, so ang dami ng issue ngayon. Tatanungin ko nga mamaya si Drobo. Yung aking founder na nasa Israel, kung anong i-ano doon. Kasi tulog pa yun eh. Kung ano nga issue doon sa kanila tungkol kay Netanyahu ngayon, mga lodi. No? So ito yung rumored na baka deads na siya, mga idol. At syempre, kung hindi na kung talagang deads na siya, kailangan dyan, may mamuno na bago sa Israel. No? Ayun yung hanapin natin dyan, kung anong mangyayari. Pero ngayon, rumored pa lang to. Marami lang lumalabas ng mga issue dito sa X na talagang parang totoo daw, no, na deads na siya. Speaking, eto mga idol. President Trump says he's hearing that Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei is dead din daw and that Iran desperately wants a ceasefire deal. So gusto na makipag-deal ng Iran, kaya lang may condition kasi yung Iran at yung condition na yun, ayaw ni Trump yun, kaya ayaw niya makipag-deal. I'm hearing he's not alive. So ito, si Trump nagsabi na ito. I'm hearing he's not alive and if he is, o kung buhay man daw siya, he should do something very smart for his country and that's surrender. Iran wants to make a deal and I don't want to make it because the terms aren't good enough yet. Ayan mga lodi kasi parang yung kondisyon na makikipag-ceasefire yung Iran, syempre may kondisyon sila. Parang hindi ganun yung gusto ni Trump. On the Strait of Hormuz, we're going to be sweeping the strait very strongly. And we believe will be joined by other countries who are somewhat impeded
and in some cases impeded from getting the oil, no? Kasi syempre mga idol, hindi lang naman US, hindi lang naman China yung umaasa sa mga oil na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz, no? Marami. So, ayun, gusto nilang mawala yung harang yung Iran doon. On Khamenei, sabi niya, ito naman yung message ni Trump kay Khamenei, I don't know if he is even alive. So far, nobody's been able to show him. So, ayan 47 is pressing hard. 47 mga lodi si Trump yun. Kasi 47 president si Trump eh. Di ba? So, ayan, grabe. Ang dami na candidates ng mga leader Mga lods So, ayan Pero alam ko may sinabi yung Iran na pwede naman daw dumaan sa Strait of Hormuz lahat. Ang hindi lang pwede is US and Israel. Ayun yung sabi. Mga idol, may kinikilingan no? So, ito yung naging issue kahapon, mga idol, no? Alas kagabi pala, nabasa ko to kagabi. Japan has issued an emergency alert after North Korea just fired 10 ballistic missile in the Sea of Japan. Alam nyo, lagi nang ginagawa ng North Korea yan, mga lods. Yung nagte-testing sila ng mga missile. Tinetesting nila yung range, yung accuracy, at para sa North Korea, yung hindi naman mismo sa Japan yan, mga idol, sa Sea of Japan, no? Ayun yung parang good na lugar para pag-practicean ng North Korea, mga idol. Pero hindi naman nila masyadong hindi naman nila pinapatama sa Japan yan, doon lang sa dagat, mga idol, no? Tinitesting lang. Siguro nagre-ready na yung North Korea kung magpapapomo siya sa gera. Magpapapomo, no? Kumbaga, ayaw magpahuli. Sali kami. Ano yan? Kayo lang nagigera. Sayang yung mga hinanda ko dito, mga missile Slash a ballistic missile towards the Sea of Japan which reportedly landed in the sea, raising fresh security concern in the region. Ayan, grabe, boom, boom, boom. Ang ganda, ang lupit. Ang ganda ng itsura, Pero sa Japan lang yan, mga lods, no? Asan yan? Ito yung North Korea. Sea of Japan, ito yan. So, dito sila nagpa-practice ayan. Siyempre, hindi naman nila pwedeng lagi sa Pacific Ocean. Kasi dadaan siya sa airspace ng Japan. Pag ganun. So, dito lang. Ito lang sila nagpa-practice. Okay? So, hindi naman pinapatama, mga idol. Tsaka hindi rin sila pwede sa baba. Kunyari dito. Kasi dadaan din sa airspace ng South Korea. Dito lang talaga sila pwede mag-practice. Okay? So, ayan mga lord. Huwag kayo masyado matakot kay Kim Jong-un. No? Naiinip lang yan. Kasi mga high blood nila. Atakin na lang siya sa puso. Wala pa siyang anong gera So, ito. Nako. Dubai's financial center hit by Iranian drones debris. Dubai's famous International Financial Center has reportedly been hit by debris from an intercepted Iranian attack drone. Sabi ng Wu Blockchain. According to reports, the center's windows were shattered and smoke was seen rising from the building. So grabe talaga yung Iran, no? Talagang kala ko ba hindi sila ta-target, di ba? Kaya lang makulit talaga yung mga ano ba yun? Yung Iranian Basta yun. Mga bumabakbak. Hindi yung presidente yung isa, yung ka-allied ni Khamenei. If this real, that's a wild headline. Dubai rarely ends up this close to the conflict. So, alam nyo kasi yung Dubai, napakaganda na niyan, mga loads, no? Kumbaga, parang safe na safe kasi dyan mga lodi. Pero ngayon, nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari. So, maraming nagugulat, mga idol, no? Dito na tayo kay Uncle. Elon Musk says Tesla will launch its massive AI chip Terafab project in just 7 days. AI chip, blockchain rails, real-time finance feels like the next tech era is stacking up fast, mga idol, no? So, ano yung Terafab? Check natin.
Tanong natin kay Grok. Ano ang TerraPub? Siyempre, Tagalog yung tanong ko. Tagalog din sasagot ni Grok, di ba? Ay isang malaking proyekto ng Tesla para sa paggawa ng sarili nilang AI chips sa napakalaking sukat. Sa madaling salita, ito ay isang gigantic semiconductor fabrication facility. Okay? Na tinatawag na TerraPub. Parang gigafactory pero mas malaki pa para sa chips. Kaya Terra mula sa Terra scale. Okay. Kasi mga idol, alam niyo naman na yung mga chip kasi actually ang pinaka main sa mga bansa is yung Taiwan, 'di ba? Taiwan ay yung talaga yung mga chip, doon yung gagaling yung mga sa kotse, sa mga kung anik-anik pa nilalagay ng chip. Na layunin nito na mag-produce ng daan-daang bilyon pala. 100 to 200 billion na customer AI chips bawat taon para sa mga produkto ng Tesla tulad ng full self-driving. Ito yung gusto kong bilhin mga lodi, yung nagda-drive din sa sasakyan mo ng kusa. Kasi kapag umaalis kami, syempre kapag ikaw yung nagda-drive, hindi mo makikita yung paligid, yung ganda ng ng view. Kalsada ka nakatingin. So, hindi ko nakikita pag ako yung nagda-drive, naiingit ako sa kanila. So, mas maganda yung full self-driving, no? Lalo na kapag umuwi ako ng lasing. Mas maganda yung hindi na ako yung nagda-drive. Ihatid na lang ako ng sasakyan ko, no? Uwi mo na ako. Yan ka. Take me home, country road. Optimus Humanoid Robots. Nako, isa pa to sa mga chip na yan. Dojo supercomputer at iba pang AI training needs. Ano ang dahilan? Hindi sapat ang supply mula sa mga existing chip makers, TSMC, Samsung, etc. dahil sa sobrang demand ng Tesla sa AI chips sa susunod na 3 hanggang 4 na taon, kaya kailangan nilang maging independent na, no? Sila na mismo gagawa ng chip nila. Ganun kalupit si Uncle. Latest update, sabi dito mga idol, sabi niya, based sa announcement ni Elon Musk noong March 14, sinabi niya na TerraPub project launches in 7 days. Nako. Ibig sabihin, nagsisimula na o may major milestone inauguration around March 21 na may plano rin na simulan ang 100,000 whoppers months tapos mag-scale ng hanggang 1 million whoppers. Napakalaki. Ayun, na halos katulad o mas malaki pa sa ilan sa pinakamalaking pubs ngayon. Posibleng magsama ng logic chips, memory, packaging sa isang lugar. May kontrobersya rin dahil sinasabi ni Elon na hindi raw kailangan ng traditional super clean room. Pwede raw manigarilyo o kumain sa loob. Medyo unusual para sa industry. Kumbaga hindi maselan, mga lods, no? Sa ngayon, ito pa rin ay ambisyosong plano at maraming skeptics kung kaya ba talaga ng Tesla na isakatuparan sa ganyang bilis at sukat. Pero malinaw na major move ito para masigurado ang chip supply ng Tesla. Kung may ayun na mga lods, no, TerraPubs. Parang alam ko si Elon Musk nag-post na siya ng isang lugar no? Hindi yan. Meron siyang isang lugar na pinakita Nakaraan ko pa kasi nakita yan So anyway, mga lods. Pero ayun na nga yung sabi niya mga idol. TerraPub project launches in 7 days. Mga lods, no? Congrats agad kay Elon, syempre. Ito gusto ko lang pakita sa inyo. Yung drone, mga lods, no? Saan ba to? Switzerland display giant Bitcoin ad over Lugano sky. While countries ban crypto, Switzerland advertise it in the sky. Ayan Lugano accept BTC in restaurants, shops, and taxes. And now a giant ad. Bitcoin will eat your paper money. Smart countries adapt and the rest just watch. Ayan. Galing, di ba?
Punta na tayo dito. Nako, alam nyo ba mga idol na it took 11 months, no, yung Bitcoin to climb from 70k to 125k. From this, no, late 2024 o pataas papuntang 125k, inabot siya ng 11 months. Pero bumalik siya ng 70k sa loob lang ng 5 months. And just 5 months to fall back to 70k. Hindi nga lang 70k eh. Umabot pa nga siya ng 60. 60, di ba? Mag-59 pa nga ata yan eh. Oh, grabe no, ang bilis lang ng pagbagsak. Ang tagal ng pagtaas, ang bilis ng pagbagsak, okay? Pero bullish, merong bullish ngayon dahil 5 days straight inflow streak. Si 767 million enter the products mga lodi, yung ETF to. Spot Bitcoin ETF in the US are on fire. Every day this week has seen major net inflows to the products with 767 million in net inflows since March 9. The ETF currently holds a staggering 6.43% Bitcoin circulating supply. Okay, may good news tayo kahit na ganun. Ito yung interview ni Paul Baron sa Grayscale Head of Research mga idol, no? Sabi dito, statement from a Grayscale leader. He believes that the passage of the Clarity Act will lead to widespread repricing. No, repricing of a number of a digital asset including XRP. Mga lods, no? He also confirmed that the company XRP's ETF product is seeing strong demand from institutional investors. This means the crypto market won't be the same after this law passes. So, ganun talaga ka-importante talaga yan mga lods eh. Ayan, tignan natin. Kasi parang pagkakaintindi ko dito, bigla parang magbabago na yung price nila. Pero hindi kasi pag natin. Repricing is konteksto ng XRP cryptocurrency sa pangkalahatan ay nangangahulugang muling pagtatakda o pagbabago ng presyo. Ayun yun eh. Mga lods, kumbaga parang hindi na siya uma-up, hindi siya nagda-down, talagang babaguhin lang yung presyo ng ganun biglaan. Nito upang umabot ang antas na mas tama o mas sumasalamin sa tunay na halaga nito batay sa bagong impormasyon, kondisyon o pagunlad. Sa simpleng Tagalog, hindi pa tama o undervalued, misprice ang presyo ngayon ng XRP kumpara sa kung ano talaga ang potential na halaga nito. Kapag dumating ang malaking pagbabago, halimbawa pag napasa ang Clarity Act para sa malinaw na regulasyon, inaasahan na tataas ng malaki ang presyo nito dahil i-reprice siya o re-rate. Ito ang market parang biglang makikita ng maraming investor at institusyon na dapat mas mataas talaga ang value nito. Halimbawa, mula sa sinabi ng Grayscale Executive, sabi niya, kapag nagkaroon na ng malinaw na batas, magkakaroon ng meaningful repricing ng XRP. Ibig sabihin, tatagalugin o tataas ng husto ang presyo nito dahil matatanggal na ang takot o duda mula sa malalaking institusyon at magsisimulang bumili sila ng malakihan na parang normal na asset na. At sa madaling salita, ngayon undervalued siya, murang-mura pa rin ang XRP dahil sa legal regulatory issue noon. Pagkatapos ng Clarity Bill, equals repricing yan. Biglang tataas ang presyo para maabot ang tunay nitong halaga base sa utility nito. No? Kaya excited ang marami sa XRP community. Alam nyo mga idol, okay lang sana kung hindi kung normal na tao o content creator lang tong nagsalita nito para parang hindi mo paniwalaan na hindi o ano lang yan, hopium lang yan, ang nangarap lang kayo. Kaya lang kasi ito yung head of research ng Grayscale, mga lodi. So hindi naman to magsasalita ng ganun-ganun nang hindi siya nag-iisip, di ba? Ano sa tingin nyo? Mga idol, ayun yung sinabi niya dyan. So bullish yan sa XRP. Tapos ito mga idol,
tungkol nga sa Clarity Act na yan, pakinggan natin si Brad Garlinghouse, okay? So, linawin lang natin ha, mga idol ha. Si Brad Garlinghouse, sabi niya 75% sa end of April, no? Na very close to sign. Hindi siya, kumbaga, hindi niya naman sinabi na mapipirmahan na o maaprobahan na. Kumbaga, sinasabi niya parang sa end ng April, nandun na yung talagang parang malaki yung chance, no? Na maipasa na yung Clarity Act. Ayun yun. So, dito ako sa kanya eh. Dito ako naniniwala. No? Kahit ano pa yung mga lumabas na news, na ganito ganyan, ito yung ano, kung mapipirman sa ganito. Pero dito ako kay Brad Garlinghouse. Mga lods. So, 75% pala. Hindi pala 80 or 90%. 70%. Okay? Sabi dito, XRP Ledger surpasses $1 billion in tokenized commodities second after Ethereum. The XRP Ledger officially crossed the 1 billion mark in tokenized commodities. That puts XRP number 2 globally, ahead of Polygon, Arbitrum, Solana, and others, mga idol. Nandito na siya. So, pero syempre, Ethereum pa rin kasi syempre, yung pinaka-OG yan eh. So, number 2 na siya. Ito, totoo to mga idol ha. XRP usage surge, kumbaga, 'di ba? Nag-uptrend siya pero yung price ng XRP bumababa. Daily payment on the XRP Ledger have surged 2.7 million AMM pools, has jumped to 27,000 and tokenized asset values is up 35% in the last 30 days. Yet, XRP is still down 26% this year, highlighting a growing gap between network and usage price. Ako mga lods, sa akin hindi ako magtataka kung bakit mababa pa ngayon to. Para sa akin, normal lang yun o okay lang yun. Pero once na mapasa na yung Clarity Act, yun. Dun ko talaga yan dun ako umaasa na talagang hahataw yan. Hindi lang XRP, kahit yung mga ibang mga coins na may utility. No, dun tayo. Sabi nga ni Perma, bulls are calling for alt season again. But this is how I expected altcoin market cap to play out in the coming months. After that, you'll get amazing long-term opportunities, mga idol. So, ito yung market cap ng altcoins. So, ini-expect nila na, alam nyo na, syempre, magpa-pump, no? So, ayan. Ayan yung ating mga balita ngayong Sunday. Mga idol, no? Totoo ba na si Netanyahu is deads na, no? O rumored lang talaga siya, mananatiling rumored. Siyempre matatanggal yung rumored na yan pag lumabas si Netanyahu, public appearance. Pero hanggat hindi siya lumalabas tulad nito, na napaka-importante daw pala nito, mga idol, ayan, pero wala siya dyan. Usually, lagi siyang nandyan, siya yung nasa gitna, at ngayon lang nangyari na wala siya. Bakit ganun? Kung kailang merong mga rumored na kumakalat na deads na siya, saka pa ito nangyari na wala siya dyan. Di ba? So, ayan. Ayan yung news natin ngayon, mga idol, no? Kita-kits tayo sa susunod na video, mga lodi. At sana huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. At syempre, yung chart natin, ayan. Andyan pa rin yung position natin. 156 ongoing. Mga lodi, naka-break na, nauntog pa. So ayun, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up, what's up? okay.